The sun came up and the reality set in. Gaya ng dati masigla pa rin akong bumangon at nilapatan ng ngiti ang labi, kahit papakiramdam ko ay pilit ko lamang iyon ginagawa. But I promise to myself that I will start fresh and be someone new. I will smile and it will be believable. Magandang umaga Alora. Nilingon ko si Aling Sita na siyang may bitbit na timba at walis tambo. Magandang umaga rin ho. Masigla kong bati. Ngumiti ito sa akin ng magiliw. Paano mauuna muna ako sa iyo, at lilinisin ko lang ang nabakanteng cottage sa kabila. Tumango ako dito at bumalik sa loob, para umpisahang magluto ng almusal. Mabilis ko itong dinala sa may veranda, at kontentong tinanaw ang dagat sa hindi kalayuan. Dagsa ang mga turista ngayon, umpisa na kasi ang summer. Halos puno na rin ang ilang cottages na kahilera ko, dahil sa dami ng turistang dumating ngayong araw. Mauna na ako sa iyo Ineng. Pukaw sa akin ni Aling Sita kapag daka. Marahil ay tapos na itong maglinis ng cottage sa kabila. Sabayan nyo na ho akong mag-almusal. Salamat Ineng, marami pa akong lilinising silid, saka nakapag-almusal na rin naman ako, wika niya sakin. Sinulyapan ko muna ang kabilang cottage bago ito tiningnan. May uupa ho ba sa kabila? Sandaling naglikot ang mga mata nito, matapos ay tumungo, paano, Ineng mauna na ako sayo. Mag-iingat ka ha, bilin pa nito bago na ako talikuran. Ngumiti ako bilang pagsang-ayon, bago ituloy ang pagkain. Nang matapos ay pinasya kong maglakad-lakad muna sa dalampasigan. I feel the softness of the sun and the fresh air that brings beauty to the ocean. Siguradong mamimiss ko ang lugar na ito pag umuwi na ako ng Queensland. Isang linggo na rin ang lumipas mula nang mag-usap kami ni Alessandra. Wala akong balita dito. I turned off my phone, hindi rin ako madalas lumabas ng aking cabin. Tuwing umaga at gabi lang ako lumalabas, at maghapon nang nakakulong para manood ng telebisyon. Sa Lunes na ang balik ko sa trabaho, sinusulit ko na lang ang araw ko dito sa gala. Isa pa, balak kong bumisita sa doktor ko, gusto kong makasiguro sa batang dinadala ko, dahil ayokong umabot pa sa puntong mawawala itong muli sa akin. Suot ang aking floral dress at cardigan, ay lumabas na ako ng cottage para mamasyal muli. Ngayon ko na balak bilhan sila mom at mga kaibigan ng pasalubong. Ngunit hindi pa man ako nakakababa, ay naagaw na ng pansin ko ang lalaking nasa katabing cottage. He leaned his both arm at the railing, standing 5 o'clock shadow in his Greek-like god figure. Natulos ako mula sa kinatatayuan. My heart moved, ilang paglunok ang iginawad sa lalamunan, para kalmehin ang puso, ngunit tila ayaw nitong sumunod. Nasa unahan lang ang tingin nito, marahil ay hindi niya pansin ang presensya ko. Tinangka kong humakbang para sana umalis na, ngunit ang langit-ngit ng tabla at kawayan ang naging daan, para matuon ang pansin nito sa akin. Umayos ito ng tayo, 2 hands are inside his pocket. His unremoving gaze made my body stiff. Hi! That voice, the softer and melancholy voice that I've dreamt and longed to hear, he's perfect pictured. Built that sent shiver down on my knee. His sweetest but hot fiery smile. Anong ginagawa mo dito? Pinanatili ang matigas na boses, kahit paabot-abot ang kaba sa dibdib. Taking a short break from work, he answered casually while shrugging his shoulder. I gasped, pikit matang umiwas dito ng tingin. Really? Dito pa mismo sa tabi ng cottage ko. Wala na akong sinabi, nang simulan ko ng ihakbang ang mga paapaalis at iwanan ito. Mabibilis ang lakad ko palayo sa lugar na yun, hanggat maari ay ayokong nang maglandas pamuli ang daan namin. We already said goodbye to each other. I accept the fact that he chose Alessandra over me. His child over me, pero bakit nandirito pa siya? Bakit ginugulo pa niya ang nanahimik ko ng buhay? Malalaki ang hakbang kung tinungo ang palengke. Doon ay nagkaroon ako sandali ng kapanatagan. Kahit pa mabigat at mabilis ang tibok ng puso, nabili ko ang mga dapat bilhing pasalubong kila mom and dad, pati na rin kila Zoe at Tawin. Kahit patapos na kami ni William ay hindi ko pa rin kinalimutan sina Kesha at Zia. Ngayon, paano ko bibit-bitin ang lahat ng ito? Binaba ko ang mga pinamili sa kalsada, at nagpunas ng pawis. Medyo malayo-layo rin ang inuupahan kong cottage,
kaya siguradong mahihirapan ako kung bibitbitin ko ang 4 na malalaking plastic bag na ito. Nag-aalala ako na baka makaapekto sa batang dinadala ko, ang pagbubuhat ng mabibigat. Bago pa man ako makahingi ng pwedeng tumulong, ay may mga kamay nang kumuha nito, at walang kahirap-hirap iyong binitbit, "What are you doing?" Sa labis kong gulat, ay hinela ko ito mula sa kanya, ngunit hindi man lamang ito natinag. His dark featured remain unreadable, kahit panaagaw nito sa akin ang mga supot, ay wala akong balak na magpatulong dito. So I tried to clutch the plastic bag from his again. But he just looked down on me with dark shadow ang eyes. Fine. Walang lakas kung binitiwan ang supot, at malalaki ang hakbang na iniwan ito. Naghihimutok akong umakyat sa ilang baitang na hagdanan, matapos ay buo ang loob na humarap dito. What is this all about, ha? I asked, crossing my both arms over my chest. Dahil sa tangkad nito, ay nagpantay lamang ang mga tingin namin, nang magangat ito ng ulo sa akin. Ngunit ito rin ang unang nagbaba ng tingin. Ilang beses kong nakita kung paano yumigting ang panga nito, bago muling sinalubong ang aking mga titig. Saan ko ilalagay ang mga ito? Halos magdugo ang mga labi ko sa mariin na pagkakagat dito. Nang hindi ako sumagot, ay humakbang ito para tapakan ang unang baitang na hagdanan. Ako na dito, salamat. Sinubukan ko muling hilahin mula dito ang mga supot, ngunit ganoon na lang niya itong iniwas sa akin. Sa labis kong pagkamangha sa ginawa niya, ay hindi na ako nakapagsalita pa nang lampasan niya ako, para diretsyong pumasok sa aking cottage. I licked my lips and shut my eyes, before I turned to follow him inside. Gusto nang pumutok ng mga litid ko sa leeg dahil sa pinipigilang galit. Hindi ba siya marunong makiramdam? Sinundan ko ito papasok sa loob, na ngayon nasa kusina at nilalabas ang pinamili ko. Put it all down and leave. Matigas kong bigkas. Sumulyap ito sa akin, hanggang sa tuluyan ng pumihit paharap. Agad naman akong lumunok, at pilit na nilalakasan ang loob, habang nakatingala dito. I'll cook you a dinner then I will leave, he clearly enunciated. Mabilis na nitong pinutol ang tingin, bago bumaling naman sa refrigerator. Isa-isa na nitong nilabas ang mga rekado na tila kabisado kung saan ba yun nakalagay. Just stop. Malalaki ang hakbang na lumapit ako, at itinulak ang pinto ng ref para isara. Mariin ako doon sa andal, at sinalubong ang nakakapaso nitong mga titig. We exchange look for a moment. His eyes revealing something I couldn't explain, something spectacular and different. I regained my senses and cleared my throat. Now leave, kaya ko na ang sarili ko. Let me cook you a dinner, Alora. Tumaas ang kamay nito, para hawakan ang door handle ng refrigerator. Halos isang hakbang na lamang ang layo nito sa akin. Pumikit ako ng mariin. Ano pa ba ang gusto niya? Hindi ko maintindihan ang nangyayari dito. Sa huli ay isang buntong hininga ang pinakawalan ko, bago umalis doon. Diretso akong pumasok sa aking silid, at doon nahiga sa kama. Ilang beses na nagtalo ang puso at isip sa sunod na dapat gawin. Maraming tanong sa isip ko, na hindi ko mabigyan ng kasagutan. Akala ko ba tapos na kami? I chuckled lightly, sino bang niloloko ko? Oo, umaasa pa nga akong merong pang kami. Kahit pa pinipilit ko ang sarili kong makamove on, ay hindi ko pa rin siya maalis sa puso't isip ko. Pagkatapos ng lahat-lahat ng nangyari ay heto pa rin ako, umaasa na meron pang kami. Come on, Alora, you can do it. Bumangon ako, humila ng damit na pampalit. Lumabas ako sa aking silid, at patay mali siya itong nilampasan patungong banyo. Dahil sa malagkit na dala ng init ng araw, ay minabuti kong maligo muna. Ilang beses kong kinuskos ang mga hita at braso habang umiiling. Come on, Alora, ano bang ginagawa mo? This is not you. Paano na lang yung mga gabi na umiiyak ka? At nagpapakalunod sa alak dahil sa kanya. Anong silbi ng pagpunta mo dito, kung sa isang hakbang lang niya ay apektado ka na? I have to do something, he can't just barging in my cabin like nothing's really happened. Pumikit ako ng mariin, habang dumadaos-dos ang masaganang tubig mula sa dosta. Matapos maligo ay diretso ako sa kusina, para sana ito komprontahin. Pero ang mga planong nabuo sa utak ko kanina,
ay saglit na napawi, nang maabutan kong nakahain na ang hapunan. My mouth pursed a bit as I smelled the familiar aroma of his specialty dish. Isa-isa kong binisita ang mga iyon, na maayos na nakalatag sa hapag. Umuusok pa ang menudo sa bowl at kanin na mainit-init pa. Mabilis akong lumanggap ng tingin sa paligid, wala doon si William. Marahil ay umalis na ito pagkatapos makaluto. Walang ganang naupo ako sa silya, at nangalumbaba. Bakit bigla ay parang nawalan ako ng ganang kumain? Sinulyapan ko ang menudo na niluto nito, at muling nagbuga ng mabigat na paghinga. Ayaw mo ba ng niluto ko? Mabilis akong humarap sa boses na nagsalita. He now leaned at the door frame, while holding the glass of wine in his left hand. I came back just to give you this. Itinaas nito ang bote ng wine, at marahang naglakad palapit sa lamesa, at nilapag doon ang boteng hawak. You don't have to do this. Sunod-sunod kong iling matapos ay tiningala ito ng tingin. This is one of your favorite brand. I hope you enjoy this with your food. Good night. His eyes looked more darker and fiercer this time. Kahit pa malumanay lamang ang boses sa akin, ay may kakaiba pa rin itong hatid na panganib sa puso kong pilit siyang tinatanggi. Inumpisahan na nitong maglakad palabas. I'm trying to calm my pent up emotion and tried to speak, para sana ito pasalamatan, but nothing comes from my mouth. Hanggang tuluyan na itong nakalabas ay wala ako ni isang nasabi. Sa huli ay pinilit ko na lang ubusin ang pagkain sa pinggan, at minabuting tumuloy sa may veranda para sa aking red wine. This past few days ay medyo binabawasan ko na ang pag-inom nito. Somehow this is for moderation, sa tingin ko naman hindi pa ito makakaapekto sa pinagbubuntis ko, if I sip a glass of wine tonight. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko, nang makaupo sa silya at tinanaw ang dagat mula dito. I filled my lungs with glassy air and turned my gaze to his occupied cottage beside me. Sarado ang pinto nito, pero bukas ang ilaw sa loob. Tiyak kong gising pa ito dahil patay ang ilaw kung ito ay matulog. Kagat-labi akong umiwas ng tingin, at binalingan ang bote ng wine sa aking harapan. Hindi ko mapigil ang isipin ang dahilan, kung bakit siya nandito. Isa pa bumabagabag din sa isip ko ang balita tungkol kay Alessandra. Kamusta na kaya ito? Yung baby nila ayos ba? Muli akong sumulyap sa nakasarado nitong pinto. Nagtatalo ang puso't isip kung kakatukon ba ito, para hingan ng paliwanag. Hindi pa man ako nakakapagdesisyon, ay biglang namang bumukas ang pinto nito, at lumabas ang inaasahan kong tao mula doon. I gasped as I note his familiar gaze, mabilis kong binaba ang tingin sa basong may lamang wine. Umangat ang kamay ko, matapos ay mahigpit iyong hinawakan. My heart starts beating fast. Mas madiin ang pagkagat sa mga labi, habang nakapikit. Matapos ng ilang segundo ay muli ko itong sinulyapan. He was sitting in his chair with two arms crossed against his chest. Dahil sa banda ko mismo ito nakaharap, ay agad na nagtama ang mga mata namin. I swallowed hard, couldn't stand the stomach aches. Tila ang mga paru-paro ay pilit na gustong kumawala sa labis na kaba. Dahil wala akong pagpipilian, ay inangat ko dito ang hawak na baso. Isang tipid ng ngiti rin ang hindi ko napigil ang ibigay dito. My eyes locked at his dangerous dark face for a longer moment. Mabilis akong kumurap, clearing my throat and nodded. Binawi ko ang tingin, at tumikim ng alak sa baso. It rose up from my both cheek as I sipped the last drop of wine in my glass. Sa tingin ko tama na muna ang isa para sa gabing ito. Napakislat ako nang maramdaman kong tumayo ito mula sa kanyang silya. Sinulyapan ko ito na ngayoy humahakbang mula sa kanyang veranda. Can we talk? He asked in low baritone voice. Walang sagot na namutawi sa akin. Bumalik ang tingin sa tahimik na dagat. Gustuhin ko man pag-usapan ang lahat-lahat at bagay-bagay tungkol sa amin, ay tila wala akong lakas na gawin yun. Bagaman ay ramdam ko pa rin ang presensya nito, ay hindi ako nagpatinag. Napakislat ako nang marahan itong naglakad papasok ng kanyang silid. Kinagat ko ang ibabang labi, matapos ay sumandal sa aking silya at sinulyapan ang sarado nitong pinto. Isang buntong hininga rin ang pinakawalan ko, bago napagpasyahang tumayo.
Hindi ako makakatulog ng mahimbing kung iisipin kong nandyan lang siya mismo sa katabi kong silid. Wala na akong pagpipiliin kundi ang kausapin ito. I need to know his real intention, kung bakit ba siya nandito. Bitbit ang bote ng wine at long glass, naglakad ako papunta sa kanyang cabin. I know the risk of taking these chances, but I have to do this to clear things out. Maaring higit pa sa inaasahan ko ang pwede mangyari pag nakataon, pero ayoko na munang isipin yun sa ngayon. Bitbit ang katiting na lakas ng loob, ay inangat ko ang kamay para kumatok. Ilang beses ko yun ginawa, bago nito buksan ang pinto. I saw shock registered on his face, but composed himself right after. Mabilis kong itinaas dito ang bote ng wine at long glass na hawak. Imbes na magsalita ay inabot nito ang bote at baso. Hinela pusara ang pinto dahilan para umatras ako ng ilang hakbang mula dito. Didn't you enjoy your wine? His voice flowed calmly. My breathing hitched as he stepped closer, not wanting to be inches apart. Yeah, we need to talk. Sa wakas ay nabigkas ko. Magkaharap kami ngayon sa mesita sa harap mismo ng kanyang cottage. He poured himself a glass of wine and take it all in one gulp. He licked his lower lip and stared hard at me. I know, you wouldn't expect me to be here, but I just wanted to be near you. You should have tried harder, I spat. Gusto kong puntuhin niya ang dapat na isagot, pero bakit parang may pumipigil dito? I just wanted to say sorry for all the things that I've done to hurt you. Maybe it's just me who couldn't move on. I can't, sunod-sunod itong umiling sa akin. I made a mistake, paulit-ulit kitang nasaktan. Ayokong matapos lang tayo sa ganito, but I love you too much to do that to you. To set you free. Sandaling katahimikan ang namutawi sa pagitan namin, bago ako magsalita. Do you ever mean it? Nagtaas ako ng tingin dito. Do you really want this to end? I asked bravely. Diretso ko itong tiningnan sa mga mata. Ayoko nang magbaka sakali, I need an answer right now. His jaw ticked. No. Yumuko ako para pigilan ang luhang nais maglandas sa pisngi ko. Ilang beses ko itong pinag-aralan, bihasa na ako sa ganito. Pero bakit labis kong magtaksil sa akin ang aking damdamin? I'm able to give love freely, not because I don't love you anymore. It's because this is the best and for the both of us. My voice already cracked. Napapikit ako nang dumampi ang kamay nito, sa kamay kong nasa mismong lamesa. I love you so much it hurts. Walang gabing hindi ako pinatutulog ng naging desisyon kong iwan ka. Dahil araw-araw kitang pinipili, Alora. It's always been you after all. Doon na tuluyang pamatak ang mga luha ko. Kung pwede ko lamang tapatan ang mga katagang kanyang binitiwan, ay gagawin ko pero wala na akong masabi. I guess this is the closure I wanted to hear. The closure that will set us free. Hinela ko mula dito ang aking kamay at ngumiti, thanks for the wine. Tuluyan na akong tumayo, bagay na mariin itong pinigilan. His eyes looked more serious and darker this time. Please give us a chance. Phone call from Mr. Echeverry. Sumilip ang mukha ng aking secretary sa pintuan ng aking opisina. Kumunot ang noo ko, wala sa hinagap kong tatawagan pa niya ako, pagkatapos ng nangyari sa amin. Ano naman kaya ang rason niya para ako tawagan? Isang mabigat na paghinga ang pinakawalan ko, bago magsalita, sasagutin ko, salamat. Matapos nitong isarado ang pinto, ay dinampot ko na ang cordless phone para sagutin. Pinuno ko muna ng hangin ang dibdib bago magsalita. Hello, this is Alora, speaking. A normal voice comes out from my lips. Gusto kong maging civil habang kausap ito. Humilig ako sa aking swivel chair, and waited for him to speak. Can I buy you a lunch today? Bungad nitong sinabi. His cool voice made my heart melt a little. How I wish we could still be friends, after everything had happened. Sounds great, nice try Mr. Echeverry. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa labi ko, habang nilalaro ang labi. I pick you up, then. Matapos noon ay binaba na nito ang tawag. Awang ang bibig na binaba ko ang telepono. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto,
ay kumatok muli ang aking sekretarya para ipaalam na nasa labas na si Elwood. Sinulyapan ko ang wall clock. Ngayon ko lang napansin na mag-alas 12 na pala ng tanghali. Oh, sige lalabas na ako. Mabilis kong hinela ang aking shoulder bag, at naglakad na palabas ng aking opisina. Naabutan ko itong nakahilig ang isang braso nito, sa mismong lamesa ng front desk, habang nilalaro sa kamay ang susing hawak. Kausap din nito ang ilang staff na tila abot hanggang tenga ang mga ngiti dito. I mannerly walked toward him. Agad naman nitong nahadjap ang pansin ko. Umayos ng tayo, at muling sinulyapan ang dalawang staff na siya nitong kinindatan. My squinted eyes darted to my staff. Agad naman nagsiupo ang mga ito dahil sa hiya. Hey, it's nice to see you again. His two big arms spreading widely to greet me. Umiiling na sinalubong ko ito, at malayang nagpakulong sa kanyang mga bisig. Oh, I missed his manly scent, his big and warm embrace, and everything about him. God, I've missed my best friend. Not here babe. Baka kung ano ang isipin ng mga staff sa atin, he whispered huskily. His hand slowly lingered down my wrist through my fingers, and entwined there tightly. Agad akong lumayo dito, at lihim na sinulyapan ang ilang staff na nagbubulungan, habang nakatingin sa amin. Bago pa ako makagawa ng aksyon, ay hinela na niya ako habang magkasalikop pa rin ang aming mga kamay. Habang bumabiyahe ang sasakyan nito, kung saan ay namutawi ang katahimikan sa pagitan namin. I remained silent the whole time, kahit paramdam ko ang panakanakang pagsulyap nito. Umayos lang ako ng upo, nang pumasok ang sasakyan nito sa kilalang restaurant. Gaya ng dati ay pinagbuksan niya ako ng pinto, hinuli ng marahan ang aking kamay papasok sa loob. Siya na rin ang hinayaan kong mag-order ng pagkain para sa amin. Muli ay binalot kami ng katahimikan, tila naninimbang kung sino ang unang magbubukas ng usapan. So what's up? Where were you for the couple of weeks? Elwood rested his back at the chair and looked straight to my eyes. At the Gala Island, sagot ko habang patuloy na sumusubo ng in-order nitong ravioli pasta. Gala, I've never been there. He shrugged his shoulder as an added to his remark. You should try there sometime. Hindi na ito nagsalita, ilang minutong pinaninod ang aking tahimik na pagkain, habang nilalaro ang tinidor na hawak sa isang kamay. What I have missed? Anything about you? Tumaas ang tingin ko dito. His eyes filled with a little bit of amusement. He seemed very confident talking to me like nothing happened between us. I'm pregnant. Agad umangat ang likod nito mula sa silya at napamura. His jaw clenched so hard, while shaking his head repeatedly. That man, he marked everything he touched. Ngumisi ito. Matapos ay hinela ang baso ng wine. Para diretso iyon inumin. Hindi ko alam kung tama bang sinabi ko sa kanya ang tungkol dito, pero siya lang ang pwede kong pagkatiwalaan pagkatapos ng lahat. I want you to keep this secret for me. Ayokong madamay pa ang dinadala kong bata sa gulong nangyayari sa buhay ko ngayon. May diin kong sinabi. He deserved to know the truth. He is the father. His voice sounding more concerned now. I chuckled lightly. Nag-usap na kami. He went to Gala a few days before I flew back here. He asked for my forgiveness and a chance, but... No, wait, you mean, nag-usap na kayo at wala kang sinabi tungkol sa lagay mo. Dahan-dahan akong umiling dito. Mabilis tumaas ang tingin ko dito, nang gagapin niya ang kamay kong nasa ibabaw ng lamesa. You should have told him that you are pregnant. Halos manginig ang mga labi ko, habang nakatitig dito. Wala sa hinagap kong sasabihin niya ito mismo sa akin. Noon pa man ay alam ko nang hindi siya pabor kay William. Bakit ngayon ay tila bumaliktad ang mundo? No, I can't. Shaking my head again. Doon nagtagal ang mga titig nito. He slowly caressed my hand, and looked darkly at me. I want to show you something. Hindi na namin tinapos ang pagkain, dahil muli kaming tumulak sakay ng kanyang sasakyan. Hindi na ako nagtanong kung saan ba ang tungo namin, subalit base sa tinatakbo ng sasakyan nito, ay parang alam ko na kung saan ba ang punta namin. Nang huminto ang sasakyan nito sa tapat ng Cervantes Corporation,
Ay agad akong sumulyap dito, ano ang ginagawa natin dito? May kunot sa noo kong tanong. Malalaman mo rin pagbaba natin, so shall we? My whole body shivered as I walked slowly through the door. Ibang-iba ang pakiramdam ko, habang hawak sa kamay ni Elwood. Good morning, Miss President. One of the employees greeted me. Wait, what she just say? Mabilis lumipad ang tingin ko kay Elwood. A crept smile played on his lips, while tilting his head a bit. President, sounds terrific ha, he whispered softly. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang tinuran, huli na para makapag-react dahil huminto kami sa tapat ng nakasaradong pinto ng kanyang opisina. Nang pihitin niya pabukas ang pinto, ay halos mapa-atres ako sa sabay-sabay na bati ng ilang staff ng Cervantes Corporation sa akin. Welcome back Miss President Alora Palma. Halos bumagsak ang pangako sa labis na gulat. My eyes flew out to Elwood who's smiling broadly at me. No way. Tila hindi makapaniwalang komento ko. Welcome back. He just shrugged his shoulder, and nodded his head towards the empty table. Mula sa kinatatayuan ko, ay nakita ko ang pangalan kong nakaukit sa desk nameplate na naroon sa lamesa. Tutop ang bibig na muli itong binalingan. My tears formed at the corner of my eyes. This surprise overwhelmed me, and his perfect smile and that teasing look made my heart blush. Hindi na ako pumalag ng hawakan niya, para ikulong sa kanyang mga bisig. I can also hear those small laughs, and a kiss that he planted at the top of my head. You deserve more than this. Trust me, bulong nito. Wala akong ideya na ibabalik sa akin ni Elwood ang pamamahala ng Cervantes Corporation. Labis ko rin ikinagulat ang pag-turnover nito sa ilang kumpanyang inagaw nila sa amin noon. With all the documents and the proof, and signed papers na ibinalik niya ng buo, walang labis at walang kulang ang Sunrise Steel. I don't have much enough words to thank him for this. Hindi biro ang naging desisyon niyang ibalik sa pamamahala ng mga Cervantes ang Sunrise Steel, lalong-lalo na ang bumaba sa pwesto bilang presidente ng kumpanya. Isang bagay lang ang hindi ko maintindihan, bago kami maghiwalay kanina. Before you give up, think about why you held on so long. It's never easy to let go of what made you stronger. Sinulyapan ko ito habang nakatingin sa malalaking building, na abot tanaw lamang namin dito sa may rooftop ng Cervantes Corporation. Dito namin piniling panoorin ang paglubog ng araw. Elwood. Pinutol nito ang tingin sa malayo, matapos ay humilig ang ulo para ako tingnan. Thank you for being there whenever I need a friend. For always putting me first before anything else. And for loving me unconditionally. My voice came out rusty and shuffled. And thank you for staying and keeping your promise to protect my heart. Naramdaman kong inakbayan ako nito at kinabig, para sumandig sa kanyang malaking dibdib. Because I love you and I care for you, there isn't anything in this world I wouldn't do for you. Ramdam ko ang marahan nitong paghaplos sa aking balikat, habang nakatuon na ngayon ang pansin sa malayo. Sumungaw ang butil ng luha sa aking mata, at itinaas ang dalawang kamay para iyakap dito. I buried my face deeply into his hard and strong chest. Gaya ng dati ramdam ko pa rin ang mainit at payapang pakiramdam. Pag magkalapit kami ng ganito. Alessandra gave birth last week. Mabilis akong kumalas dito. Agad na lumakas ang kabog ng dibdib ko. How was she? The baby. Yumuko ito at bumaling ang ulo para ngumiti ng bahagya. They were both okay. She did survive, wika niya.